Magandang umaga po sa bawat isa. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Last Sunday po ay napakabigat ng ating pinag-aralan. Si Tartarus, si Sheol at saka si Gehenna ba yun? Yung pangatlo. Napakahirap po, no? Hirap sundan. Pero napakabuti po ng Panginoon sapagkat naunawaan po natin na ang katotohanan patungkol po sa salita ng ating Panginoon. Na dapat po nating malaman na tayo mga Kristiyano ay hindi lang po yung heaven ang tinitingnan natin, kundi even yung hell. Kaya po dapat po nating i-share yung kaligtasan ng ating Panginoon. Amen? Ngayong umaga po, samahan niyo po ako sa ating pong pag-aaralan sa Matthew 25, 1-13. Sabi po dito, ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat, mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo, tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos ay dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw o ang oras man. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatan ko pong ang kahalagaan ng pagiging handa. The importance of being prepared. Magpapaka-Boy Scout and Girl Scout po tayo ngayon. No? Laging handa. Jesus talk about many parables in the Bible. No po? Iba-iba po yung parable na ginagamit ng ating Panginoon. Pero ito po ay karaniwang tumutukoy sa buhay ng bawat isang tao, mananampalataya man o hindi mananampalataya. Sa ating pong gospel for this day, ginamit po ng ating Panginoong Hesukristo ang parable about the 10 virgin who are invited sa kasalan. No po? Dito po makikita po natin that they are supposed to meet the bridegroom at night and escort him to the banquet hall with their lamps. No po? Kumbaga, naghihintay sila doon sa lalaking ikakasal. Subalit, mayroon po dito na naganap na hindi po nila inaasahan. Ito po nga parabolang ito ay ginahinango ng ating Panginoon sa totoong kaganapan ng mga kasalan ng Hudyo sa pakapanahunan po nila. Ganito po ang kasalan na isinasagawa ng mga Hudyo, no? Na karaniwang ginaganap ay tuwing gabi at yung lalaki ay pumupunta siya sa kanyang mga kaibigan, nagkakaroon ng parade na mayroong pagsasaya bago po siya dumating doon sa tahanan ng babaeng pakakasalan niya. No? At ito pong parable po dito po sa 10 virgins ay continuation po ito ng mga parable na binanggit po ng ating Panginoon sa Matthew 24 kung about po sa end times, kung papaano matatapos yung mundong ito. No? Dito po ay makikita po natin na nagbigay po ng mga makikita sa mga kaganapan na makikita natin sa buong mundo. At ngayon nga po nakikita na natin, nagkakagulo ng Israel.
no, laban sa Iran at buong Middle East na sumasali at even yung US at iba pa nagbabanta. Pero alam po natin, although masakit, mahirap makita, pero sa ating mga Kristiyano, lalo po natin napapatunayan na ang salita ng Panginoon ay totoo. Sapagkat bago pa mangyari, bago pa maganap, ito po ay nasabi na ng ating Panginoon. Dito po sa ating pag-aaralan, napakalaga po yung preparation. No? Hindi po sa ating buhay dito sa lupa, kundi yung binabanggit po ng Panginoon dito about the eternity, about His kingdom, about His return. Dahil hindi po natin alam kung kailan mangyayari ang lahat. At sa ating mga Kristiyano po, dalawa po ang ating binabantayan lagi. Hindi lamang po yung pagbabalik ng ating Panginoon, kundi even yung pagdatal ng kamatayan sa bawat isa. Wala pong pinagkaiba yon. Dumating man ang Panginoon na buhay tayo physically, o dumating man ang Panginoon na tayo ay patay na physically, ang kasunod nun ay judgment. At yung judgment na yon ay hindi natin alam kung baka mapupunta tayo doon sa mga binanggit ni Pastor Olan about the hell. No? Yung Gehenna nga po yung pinak-final na kung saan lahat ay susunugin ng wala po sa ating pong Panginoon. Amen? Yung key elements po dito sa parable ay yun po yung may 10 dalaga. At ito pong 10 dalaga divided into 2. Yung 5, tinawag ng ating Panginoon ng hangal. At yung natitirang 5 ay tinawag ng ating Panginoon na matatalino. Ano pa po yung makikita natin dito? Yung ilawan o yung lamp, no, na dala-dala po ng 10 dalaga. At yung langis, at higit sa lahat, yung lalaking ikakasal. No. Unahin po natin yung 10 dalaga. No. Ano po ba yung pagkakahalintulad ng 10 dalaga na to? Ang bawat isa po sa kanila ay may dalang ilawan. No. Lahat sila, yung hangal, yung matalino, ang pagkakahalintulad po nila, lahat sila ay may dalang ilawan. Ano pa yung pagkakahalintulad nila? Lahat sila ay nakatulog sa paghihintay sa pagdating ng ikakasal na lalaki. No? Matalino man o yung hangal man, dahil sa tagal na dumating ng ikakasal na lalaki, lahat po sila ay nakatulog. Ano naman po yung pagkakaiba? 5 nga po sa kanila ay tinawag na hangal o foolish, no? Bagamat nagdala sila ng kanilang ilawan, ngunit hindi nagdala ng ekstrang langis. No? Hindi nila na-anticipate kung darating ba ng mas maaga o late ang kanilang hinihintay. At ang pangalawang pagkakaiba po nila, ang natitirang 5 ay tinawag na matalino, na bukod sa kanilang mga dalang ilawan, nagdala din po sila ng ekstrang langis. Sila yung mga dalagang hindi alintana, kung mapapaaga o malilate yung kanilang hinihintay. Ang mahalaga sa kanila, malate man nang dating yung kanilang hinihintay, wala silang pangamba dahil napaghandaan nila ito. Yun ang mahalaga sa kanila. Kaya sinawag silang matatalino. No? Advance mag-isip. Mga Boy Scout and Girl Scout. Sino mga Boy Scout and Girl Scout dito? No? Lahat. Laging handa. So dito yung matatalino, ang sabi ng Panginoon, sila yung mga laging handa na aside from doon sa kanilang daladalang ilaw, nagdala pa po sila ng ekstrang langis. Ano ba ang kaugnayan ng 10 dalagang ito na ginamit ng Panginoon sa parable sa buhay ng mga mananampalataya? Ano ba ang nais iparating ng Panginoon sa mga nakikinig sa Kanya noon at maging sa ating panahon? Una, ang 10 dalaga ay naglalarawan ng mga mananampalataya o ng isang iglesia. Individually or as a group, as a church. No? Tayo po ay, yung parable na to ay pinapatungkol sa bawat isang mananampalataya, sa isang iglesia na kung saan dito po makikita natin na hinati ng Panginoon yung 10 ito ay binigyan niya yung 5, sinabi niya dito, sila ay mga hangal. Sabi po ng verse 3, ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon
ng langis. Ito po sila ay maglalarawan ng mga huwad na mananampalataya o ng isang iglesia. Nagpapanggap silang mga tunay na mananampalataya, ngunit hindi sila namumuhay sa liwanag at kabanalan. Sa halip, nabubuhay sila sa kasalanan at pagsuway sa Diyos. They are self-proclaimed Christians. They profess that they are believers, belong to the Lord, belong to the Church of God. Subalit, yung kanila pong pinapakita ay hindi po ayon sa nais ng Panginoon. Kilala nila ang Diyos, kadalasan nasa loob din sila ng iglesia, subalit yung kanilang buhay ay hindi nila totally sinusuko sa Diyos. Hindi nila pinapahalagan ng kanilang buhay ang ginagawang pagtubos ni Kristo sa krus. Patuloy pa din silang umaayon sa takbo ng sanlibutan, kaya ang kanilang ilaw ay aandap-andap at sa dulo ay tuluyang mamamatay. Maitutulad sila po sa sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 24:48-50, sabi po dito, ngunit kung masama ang aliping sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa, alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Uy, grabe. Ang sakit. Hindi pa ako nagsabi nito, ha? Sabi pa, matagal pang dumating ang Panginoon. Kakain muna ako, iinom, maglalasing. No? Diba? Babalik ang Panginoon ng aliping yon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa. Hello? Pakinggan niyo po to. Bibigyan siya ng Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Dooy tatangi sila at mangangalit ang ngipin. Anong ibig sabihin nun? Sinabi na to ni Pastor Olan, di ba? Nung Sunday, pag mangangalit ang ngipin, yung parusang yun, iuhulog sa doon sa Gehenna. Yung pangwalang hanggang kamatayan. Yung gusto mo nang mamatay, pero hindi ka na mamamatay kasi patay ka na, physical. At ang kamatayang tinutukoy ng Panginoon doon ay yung eternal separation from God. Kahit ano pang gawin mo. Kaya sabi dito, yung mga hangal, na yan tulad ng Panginoon, yung mga hangal, na bagamat nagdala sila ng ilawan, yes, pag walang ginagawa, nasa church. Pag walang, kung magustuhan nila, ay pupunta sila sa church. Subalit, yung ilaw na yon ay hindi po nila nilagyan ng langis na kung saan ang langis na to ay mula sa ating Panginoon. Sabi po ng Matthew 7:21-23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kung makikita natin yung 5 hangal, di ba? Panginoon, papasukin niyo kami. Pero ang sabi ng Panginoon dito, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ano daw yung mapasok lang? Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Good works ay hindi mahalaga sa Panginoon kung wala siya sa buhay mo. Lahat ng yan, sabi ni Pablo, lahat ng aking ginagawa'y basura sa Panginoon. Ang tangi lamang daan ng kaligtasan ay yung total surrender of your life to Jesus and receive Him as your personal Savior and Lord. And then, after that, habang buhay pa tayo, work out your own salvation. Ibig sabihin, nakikita sa buhay natin at isinasagawa natin yung kanyang salita. Pangalawa po dito, yung matatalinong dalaga. No? Sabi po ng verse 4 ng ating teksto, ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa kanilang
nasa kanilang mga ilawan. Sila naman po ang mga mananampalataya o ng isang iglesia na may malalim na kaugnayan sa ating Panginoon. Habang hinihintay nila sa pagbabalik ang Panginoong Hesus, ay ginamit nila ang kanilang buhay sa paglilingkod ng buong katapatan sa Panginoon, na kahit minsan ay may mga pagsubok silang nararanasan sa kanilang buhay, hindi sila tumigil, hindi sila umaayaw, bagkos ang kanilang liwanag ay patuloy na maningas, nagtatanglaw sa sanlibutan mula sa liwanag ng kanilang buhay na ginagabayan ng banal na Espiritu upang patuloy na nagliliwanag ang kanilang buhay na binago ng Diyos at nananatiling nagliliwanag hanggang wakas. Ito po yung mga Kristiyano, na totoong Kristiyano, na dumaan man sa mga pagsubok, anumang sitwasyon ng kanyang buhay, nananatili siyang Kristiyano at hindi siya umaayaw sa ating Panginoon. Ang tawag sa kanila ng Panginoon ay sila'y matatalino. Sapagkat yung kanilang ilaw, anumang sitwasyon na nangyayari sa mundo, anumang mga pinagdadaanan, yung ilaw na yun ay nananatili ang ilaw na nagmumula sa ating Panginoon. Na tumatanglaw sa bawat isa, even sa mundong ating ginagalawan. Sila po yung mga matatalino na totoong mga Kristiyano. Sabi po ng Matthew 24:45-46, sino ang tapat at matatalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang mapakain sa iba ang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang aliping yon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Tapat na naglilingkod. Sabi po ng verse 5 ng ating pong teksto, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Take note of this. Kahit yung mga matatalino ay nakatulog. Ibig sabihin, sa buhay nating Kristiyano, hindi laging masayang tunay. May mga pinagdadaanan din tayo. Subalit, sa kanilang paggising, yung kanilang ilawan ay hindi umaandap. Sapagkat dala nila yung ekstrang langis. Mga kapatid, hindi po namin sinasabi sa inyo na ang buhay Kristiyano ay laging masaya, laging may kalakasan. Dumarating din po tayo sa mga kahinaan ng ating buhay. Dumarating din tayo sa mga pagsubok ng ating buhay. Subalit, ang totoong Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon, kahit anong pagkadapa, kahit anong mga pagsubok ang daanan, mananatili siyang lumiliwanag sapagkat totoo ang kanyang pagtanggap sa ating Panginoon. Amen? Sabi po ng 1 Peter 5:1-5-9, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito ay talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurian at dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya iniibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito ay nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Napakalinaw po sa salita ng Panginoon. Sa ating buhay daw Kristiyano, maaring dumanas tayo mga pagsubok, subalit iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Yung nananatili sa Panginoon, iniingatan niya na huwag maging hangal, huwag umandap-andap ang ilawang dala, kundi ang nagpapatuloy sa Panginoon, anumang pinagdadaanan niya sa buhay, ang Diyos ang nagbibigay. Yung kapangyarihan, sabi, ang kapangyarihan ng Panginoon
ang siyang nagbibigay sa inyo ng lakas. Dumaan man kayo sa mga pagsubok, hindi kayo magagapi sapagkat kasama mo ang Diyos. Pag may problema, wag si San Miguel ang hanapin. May problema, Kristiyano, nakiki-San Miguel din, nakiki-Hinebra. Sa basketball lang natin sila palakpakan. Pero yung totoo, na nag-iinuman na tayo, hindi po yun nais ng Panginoon. Ang tawag doon ng Panginoon ay hangal. At pagdating ng pag-uukom, kumatok man tayo sa Panginoon, who you? Who you? Proverbs 24:16, for a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli, ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. No? Yung Kristiyano daw mabuwal man, sabi dito 7 times, pero patuloy yang babangon. Kasi ang kalakasan yan ay nagmumula sa ating Panginoon. Tumaas dito ang walang problemang pinagdadaanan. Lahat tayo. Kahit Kristiyano ka, may pagdadaanan kang problema. But yung binibigay ng Panginoong kasiguruhan, yung mga Kristiyanong totoo, may fall 7 times and rise again. Because of the power of Jesus, siyang nagbibigay sa atin noon. Pero huwag kang lalayo, sapagkat sabi dito, mabubuwal ka sa kasakanaan. Dumaan ang pandemic, yung totoong Kristiyano ay nananatiling nagpupuri kahit na sa mga nasa tahanan. No? At tayo bumalik ngayon, may kalakasan, sabi nga ni Pastor Olan kanina sa ating opening prayer, yung buhay tayo sa paggising natin ay isang napakagandang biyaya ng ating Panginoon. Amen? Yung pangalawang elements na makikita po natin sa parables, aside from 10 virgins, yung pong ilawan. Ang ilawan po ay naglalarawan ng buhay espiritual ng isang mananampalataya o ng isang iglesia. Dito po ay makikita po natin na kapag nagliliwanag ang isang ilawan, ibig sabihin, yung mga ginagawa ng isang iglesia o ng isang Kristiyano, ito po ay nagmamanifest. No? Ang ilaw ng ating buhay ay nagmumula mismo sa ating Panginoon. Hindi po natin kayang ilawan ang ating sariling kaligtasan. Hindi natin kayang maging matatag bilang mga mananampalataya sa ating mga sarili. Sasabihin natin, tinanggap ko na si Jesus Christ, malakas na ako. Pwede na akong gumawa ng kahit ano. Subalit ang ilawan na yan, dapat nakikita yung manifestation of the lights of God in your life. Kung papaano tayo lumalakad, dapat nakikita yung manifestation na yon, sapagkat ang ilaw na yan ay nagmumula mismo sa ating Panginoon. Ang sabi po dito po sa John 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Yung totoong Kristiyano raw, yung ilaw na kanyang dala, ito'y mula sa ating Panginoong Hesukristo, at ang sino mang may dala ng ilaw at liwanag ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi dito, magkakaroon ng ilaw ang kanyang buhay at di na siya lalakad sa kadiliman. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon na siyang pinagmumula ng liwanag na mayroon tayo. Ephesians 5:8-9, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Being a Christian is not always dito lang sa loob ng iglesia. But sabi dito, even kung nasaan tayo, nasa school ka, nasa trabaho ka, nasa bahay ka, nasa kalsada ka, lahat ay dapat, sabi dito, mamuhay kayo ayon sa liwanag. No? Sapagkat mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Matthew 5:16,
Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Purihin po ang Panginoon. Ang liwanag na yan na sinasabi ng ating Panginoon dito sa parable of the 10 virgins na kung saan lahat sila ay may dalang ilawan, subalit yung 5 hangalaya andap-andap sapagkat hindi nila isinapamuhay yung ibinigay na liwanag ng Panginoon. Subalit yung 5 matatalino na kahit na late dumating yung kanilang inihintay, ay nananatiling lumiliwanag ang kanilang dalang ilawan sapagkat mayroon silang mga baong langis. Anong sabi dito? Ang ilaw na yan ay ipinapamuhay, isinasamuhay. Wala na sa kadiliman ang taong totoong tumanggap kay Kristo. Amen? Tanging kayo lamang po ang makakaalam ng liwanag na mayroon sa inyo. Tanging ang Panginoon lamang at kayo. Hindi namin alam kung anong elemento yung daladala nyong liwanag sa inyong buhay. Amen? Ang pangatlo na elements in the parable ay yung langis. In the Old Testament, oil represent the anointing of the Holy Spirit. Katulad po ng ginawa doon kay David ni Samuel sa 1 Samuel 16:13. 1 Samuel 16:13, kinuha ni Samuel ang sungay ng sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid at nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula noon sumakanya na ang espiritu ni Yahweh. The biggest part of being ready spiritually is about being filled with the Holy Spirit. Sabi ko nga, hindi natin kaya. Ang isang Kristiyano, iglesia ang ginagabayan ng banal na Espiritu ay nananatili ang kanyang liwanag sapagkat hindi na siya namumuhay ng ayon sa hilig ng laman, kundi ayon sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Roma 8:9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yan. Pag-aandap-andap, wala kang Espiritu ng Panginoon. Sabi dito, hindi po namin sabi to. Hindi namin sinasabi to na aming mga pastor. Biblia po ang nagpapahayag nito. Ngunit hindi kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yon. Amen. Galatians 5:16-18, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya't napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung patnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Kaya po, yung nagdala ng langis na in-example ng Panginoon dito sa parable, ito po yung buhay na ginagabayan ng banal na Espiritu. Whatever situations ng kanyang kinakaharap, sabi ko nga kanina, mahulog man yan, madapa man yan, ang totoong Kristiyano na may ilaw ni Kristo, na isinasabuhay ang uturo at aral ng Panginoon at nasa kanyang banal na Espiritu, ang sabi dito, yung liwanag na yun ay mananatili at isinasapamuhay niya yung gabay ng Espiritu. No? Amen? Pang-apat po na makikita po natin dito sa parable, yung lalaking ikakasal. Ang lalaking ikakasal ay naglalarawan po sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkaantala ng pagdating ng lalaking ikakasal is the underlying message of the parable that Jesus Christ will return sa hindi natin inaasahan. Hindi natin alam kung kailan. Ang araw, ang oras,
ang taon, pero tiyak na magaganap. Tiyak na magaganap. Sapagkat sa verse 13, sabi po ng ating Panginoon dito sa ating teksto, pagkatapos nito sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o oras man. Ganon din po ang kanyang sinabi sa Matthew 24:42, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Ang paghahandang sinasabi dito ng ating Panginoon na hindi lamang po sa kanyang pagbabalik, kundi ang paghahanda sa ating buhay anytime, sapagkat hindi lang ang Panginoon ang daratal sa buhay ng isang tao, kundi daratal din sa kanyang buhay ang kamatayan. Yung pinaghahanda rito, na even though wala pa ang Panginoon, subalit marami na tayong mga kapatid na bumalik sa ating Panginoon, marami na tayong mga kakilala, mga kamag-anak, hindi pa dumarating ang second coming ng Panginoon, subalit sila ay pumanaw na sapagkat ito ang pinababantayan sa atin ng ating Panginoon na dapat lagi tayong handa na nananatiling umiliwanag ang ating buhay. Ang ating buhay ay lilingkod natin sa ating Panginoon. At wag nating sabihin, bata pa ako. Matagal pa ang aking buhay. May namamatay ngang sanggol. Nabalitaan nyo yung nagmotor. Kasi silang na sanggol, nagmotor. Yung asawa, hindi pala asawa, kinakasama. Ang asawa po kasi kasal, no? So, umangkas sa motor, nakabalot sa kumot yung sanggol, naipit yung kumot sa kadena, sumama ang sanggol. Lahat, yung basketball player ba yun ng NU, namatay, batang-bata. No? Inatake sa puso. Ito yung sinasabi ng Panginoon na paghahandaan natin. Malayo man o malapit o matagal man ang pagbabalik ng Panginoon, subalit yung kamatayan anytime. Minsan nga, kausap lang natin kahapon, mababalitaan na natin maya at maya. Wala na. No? Wala na. Kaya sabi dito, laging handa. Dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang Panginoon, hindi nyo alam kung kailan darating ang kamatayan, subalit, ang lahat ng ito ay tiyak na magaganap. Wala pong makakaantala rito. At ito pa'y lahat ay magaganap sa takdang panahon na itinakda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pag dumating ang kamatayan, nakatitiyak ba tayo na sa langit tayo pupunta? O pupuntahan natin yung dila na nung Sunday sa Sheol o sa Gehenna? Kaya po pinaghahanda tayo ng Panginoon na madatnan tayo ng ating Panginoon ng kanyang pagbabalik o ng kamatayan man ay nakatitiyak ang bawat isa na sa langit tayo tutungo sapagkat yun ang nais ng Panginoon. Ano po ba yung moral lesson dito po sa ating parables? Number 1, ito pong parables ng 10 dalaga ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng patuloy na paghahanda sa pagbabalik ni Kristo at nagbibigay diin na dapat nating panataling buhay at maningas ang ating pananampalataya. Sabi po ng verse 13, pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw at ang oras man. Dapat nating panatiling buhay, nagniningas ang ating mga pananampalataya. Ano man pinagdadaanan mo ngayon, may problema ka mang kinakaharap, ang mahalaga sa Panginoon, yung pananampalataya mo ay nananatili sa Kanya at wala kang panahon na tumalikod sa Panginoon. Bagkus sa lahat ng iyong pinagdadaanan, masaya ka man, malungkot ka man, nananatili ka sa ating Panginoon. Pangalawa, na moral lesson dito po sa ating parable, pinapaalalahanan din tayo ni Kristo na maging tapat at maging masipag sa ating paglilingkod sa Diyos. Pag naglingkod tayo, maglingkod na tayo ng totoo. Kung anong pinagagawa sa atin ng Panginoon, gawin na natin ng tapat. 1 Corinthians 15:28, kaya nga mga minamahal kong kapatid,
Magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Maaaring mapapagod tayo sa pagtatrabaho, maliit ang ating sweldo, may kaltas pa, marami tayong utang. Subalit ang paglilingkod sa Panginoon, ang pangako niya dito, sabi dito, sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi nasasayang. Hindi masasayang pagpapagal natin sa Panginoon sapagkat ang pagpapagal natin para sa Panginoon ay pang walang hanggang. At pag doon na sa pangwalang hanggan, wala nang pagod, wala nang hirap. Subalit kung hindi mo sineryoso ang paglilingkod mo sa Panginoon, ginawa mong biro-biro ang paglilingkod na yan. At paglabas mo ng iglesia, naroon ka pa rin sa mundo. Ang kabayaran po nun ay kamatayan. Hindi lang pisikal, kundi kamatayang pang walang hanggan. Matthew 16:27, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama. No? Darating ang ating Panginoon kasama ang kanyang mga anghel at ang karugtong niya nang sabi, bibigyan niya ng gantimpala. No? Bibigyan niya ng gantimpala ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Hindi po ba may kailangan gawin? Hindi lang natatapos, lagi kong pinapaalala to, hindi natatapos sa pagsasabi natin, yes Lord, I receive you as my Savior and Lord. But, after that, work out your own salvation, hindi para maligtas, kundi maipakita natin na yung ating ginawang paglilingkod, yung ating ginawang pag-receive kay Jesus ay totoo sapagkat nakikita to, nagmamanifest ito sa buhay na may nabago. Pag walang nabago, walang Kristo, walang gantimpala. Bagkos ang katunayan yan, pag dinatnan ang taong yon ng kamatayan o ng pagbabalik ng ating Panginoon, kumatok man siya, hindi siya pagbubuksan sapagkat ang sabi ng Panginoon, ikaw ay isang hangal, hindi kita kilala. Pangatlo, bantayan ang ating puso laban sa pagiging kampante. Yung pagiging complacent. No? Sabi po ng Matthew 24:37-39, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Noong araw na yon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw nang pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Na? Panahon ng baha, complacent lahat ng tao. Sabi dito, kumakain, nagiinuman, nag-aasawa. Parang wala silang pakialam sa spiritual side. Ang pakialam ng nila, yung mabigyan ng satisfaction, yung kanilang mga physical na kalagayan. Kain, gugutom ako. Tara, maglasing tayo. Tara, ito gawin natin. No? Sabi dito, hindi nila namalayan si Noe ay pumasok na sa barko at hindi nila namalayan na gugunawin pala ng Panginoon ang buong sangkatauhan. Ganon din po ang pagdating ng kamatayan at ang pagdating ng ating Panginoon. Sa hindi mo inaasahan, malakas ako ngayon, ang lakas-lakas ko nga. No? Maya't maya, inatake sa puso. No? Ito po ang sabi ng Panginoon. Tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. 1 Corinthians 10:12, kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. Akala mo, lakas-lakas mo sa Panginoon? Yun pala hindi. Akala mo may totoong relasyon ka sa Panginoon? Yun pala wala. Ba? Yun pala, lahat na lang inaaway mo sa loob ng iglesia. Mag-ingat. Ito ang tama. Ha? Hindi. Ito dapat ang gawin natin.
baka mabuwal, sabi dyan. Nakatayo, akala niya nakatayo siya, pero hindi pala. Yung spiritual readiness is not about last-minute effort. Kung kailan naghihingalo ka na, Lord, bigyan niyo pa ako ng pagkakataong maglingkod. Hindi po yun yung nais ng Panginoon na paghahanda. It's all about maintaining a consistent, enduring relationship with God. Continuous. Hindi nagpapabaya sa spiritual. Hindi nga tayo tumitigil kakakain ng physical eh. Pag gutom tayo, kakakain lang, kakain na naman. Pero yung Bible natin, nilulumot na, inaamag. Hindi natin mabasa, kaya aandap-andap. Yung ilaw na yun is not all about lang dun sa Holy Spirit, but also yung ilaw na yun ay makukuha natin by studying the Word of God, by reading and studying the Word of God, yung Bible, and then isinasapamuhay. Yun po yung spiritual effort natin to be consistent at nagiging enduring tayo doon po sa ating relationship sa ating Panginoon. Pang-apat, na makikita po natin dito, maging masunurin sa pagkatawag sa atin ng Diyos ayon sa Kanyang layunin na ating dapat gawin. Saan ka ba tinawag ng Panginoon? Tinawag ka ba para tumugtog? Tumugtog ka para sa Diyos. Tinawag ka ba ng Panginoon para umawit? Umawit ka para sa Panginoon. Sa anumang paraan, tinawag ka ba maging pastor? Mag-pastor ka ng mga lost souls. Sa lahat, leader ka ba ng isang cell group? Lahat ng yan. Kung anong pagkakatawag sa atin ng Panginoon, gawin natin ayon sa nais ng Panginoon na gawin natin. Amen? Paalala po sa atin yon ng ating Panginoon. Panglima, dapat nating maunawaan na sa pagbabalik ni Jesus, kasama dito ang paghatol sa mga hindi naghanda. Take note of this, my brothers and sisters. During Christmas Day, nung ipinanganak sa ating Panginoon, dumating siya as a Savior. But the second coming, darating siya as a judge. To judge the living and the dead. Pero yung mga totoong tao na tumanggap kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, dumating man sa second coming ang Panginoon, ililigtas niya yun. Kukunin niya, isasama niya. Subalit, yung mga taong darat nang hindi naghanda sa kanyang buhay, tinalikuran ang Diyos at kanyang tagapagligtas, ay tatanggap siya ng kaparusahan na pangwalang hanggang kaparusahan. Amen? Sabi po doon sa verse 10 to 12 ng ating pong teksto, kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Hebreo 9:27-28, itinakda sa mga tao, minsan lamang mamatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman si Kristo ay minsan lamang inihandog, upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Yung kaligtasan ng mga naghihintay sa Kanya. Yung tumanggap kay Kristo bilang Kanyang Panginoon. Sa second coming ng Panginoon, sabi niya, minsan lamang inandog ang kanyang buhay sa krus, hindi na mauulit yon. Sa kanyang second coming, kukunin lang niya yung mga may totoong pananampalataya sa kanya, yung mga taong ang buhay ay ginamit sa Panginoon, at yun lang ang kanyang ililigtas. Wala nang second chance.
Pag isinara ng pinto, kumatok ka man, Lord, nagpaawit ako sa iyo dati. Lord, nagpalayas kami ng mga demonyo. Patitingnan ng Panginoon, papaano mo maginamit ang iyong buhay. Hindi mo ko totoong tinanggap. Kasi yung buhay mo, umasa ka lang sa ginagawa mo na akala mo, ikaw ay totoong naglilingkod. Subalit, hindi pala. Ililigtas lang niya yung mga naghihintay sa Kanya. Pang-anim, ang kaligtasan ay personal na pagpili. Alam natin, mga kapatid, dalawa lang ang tutunguhan ng kaluluwa ng tao. Langit at yung dinala ni Pastor Ohlan, impyerno. Pero hindi yun napapansin ng maraming tao. Ang sabi ko nga, maraming mga mababasa ako sa social media, Happy birthday in heaven, Lola. Happy birthday in heaven, Papa. The question is, nung nabubuhay ba sila, tinanggap nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Wala pong second chance. Pag namatay na ang isang tao na walang Kristo, walang magagawang panalangin ng buhay. Katulad ng mga ibang sekta. These prayers ay para sa kaluluwa ni, wala po. Kung titingnan po natin yung rich man na namatay, sino ba yung nananalangin sa nabubuhay? Yung namatay, sabi nga, Panginoon, may mga kapatid pa ako na mas masasama ang ginagawa sa akin. Ayaw kong madarasan nilang dinaranas ko ngayon. Yung patay yung nananalangin sa Panginoon para sa mga nabubuhay. Kasi pag namatay na ang isang tao, sabi dito, no more second chance. Ang chance na binibigay sa bawat isa sa atin na paghahanda habang tayo humihinga physically. Pag binawi na tong physical na to, wala nang pag-asa. No more second chance. Kaya nga ang kaligtasan ay personal na pagpili. Salvation is a personal choice. Sabi po dito, verse 8 and 9 sa ating pong teksto, sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan ninyo naman kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat, mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili para sa inyo, tugon naman ng matatalino. The question is, why the 5 wise virgins didn't share their oil to the foolish? Bakit ba hindi, nung nangihingi yung mga foolish na, uy, may dala naman kayong langis, sharean nyo naman kami, sabi doon sa matatalino. Subalit, bakit hindi ito ginawa? Samantalang ang turo sa Kristiyano, share your blessing. Di ba? Bakit hindi ginawa? Kung uunawain po natin yung konteksto dito po sa parable, ito ay tumutukol sa spiritual preparedness. Ibig sabihin, in the time of your death, in the time of the second coming of Jesus Christ, hindi mo po pwedeng humiram ka ng liwanag sa iyong kapwa Kristiyano. Hindi mo po pwedeng, Pastor, bigyan mo naman ako ng liwanag. Oy, kapatid, bigyan mo naman ako ng liwanag. Hindi po. Hindi po nasishare yun. Yung ipinabuhay natin na pagiging isang Kristiyano, it's a personal choice. Kung ang buhay mo ginamit mo sa kalayawan, sa pagsusugal, sa pag-iinom, sa lahat ng mga kasalanan sa mundong ito, at naratnan ka ng kamatayan at ang pagbabalik ng ating Panginoon, at sa pagharap mo sa Panginoon, at sasabihin mo, kapatid, doon na sa nakapila para sa judgment throne of Jesus. Kapatid, pairam naman. Baka hindi ako papasukin sa langit. Ito po yung sinasabi dito sa parable. Ngayong matuwa tayo habang may nag-share pa sa atin ng salita ng ating Panginoon. Pakinggan natin ang mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon sapagkat pagdating ng kamatayan o pagdating ng ating Panginoon, hindi na yan maisishare. Individual na tayong haharap sa Panginoon. No? Ang bawat isa ay mayroong sariling pagpapasya kung paano niya mapapanatili ang kanyang malalim na relasyon sa Panginoon.
Tayong lahat ay dapat pinapahalagahan natin ang ating tinanggap na kaligtasan dahil sa araw ng pagharap natin sa Panginoon, haharap tayong individual at hindi tayo pwedeng manghiram ng liwanag sa iba, hindi natin pwedeng gamitin ng iba upang makapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat walang pastor na makapagbubukas ng pintuan ng langit. Walang Kristiyano, walang sino man na makapagbubukas ng pintuan ng langit para sa iyo. Only Jesus Christ. Jesus Christ is the only way to heaven. Just receive Jesus Christ as your personal Savior and Lord, and then, kung buhay ka pa, use your life to serve Him till the end. Sa mga handa, anumang oras na dumating ang Panginoon, dumating man ang kamatayan sa buhay nila tulad ng 5 matatalinong dalaga na naganda ng pagsalubong sa lalaking ikakasal, sila ay kasamang pumasok doon sa wedding banquet. Sabi po ng verse 10 ng ating teksto, sabi po doon, kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal at ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Take note of this, my brothers and sisters in Christ. Pag napagsarahan ka na ng pinto sa second coming or ng kamatayan mo, pag nakasara na ang pinto ng langit, hindi na yung bubuksan. Kahit manalangin pa yung mga nabubuhay. Dapat napaghandaan mo yun sa iyong buhay. Our eternal destination is determined by what we do now. Once we die, or naratnan tayo ng Panginoong Jesus, sa Kanyang pagbabalik, hindi na tayo pwede pang maghanda para dito. It's too late. The door will close by God to those who are not prepared. Sabi po dito, pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumugin siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Hindi ko kayo nakikilala. Ang paalala po ng Isaiah 55:6-7 ay ganito, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran. Ang sabi dito, ang pagkatok daw, ang paglapit kay Yahweh ay ngayon na, habang siya'y matatagpuan pa. Pag dumating na ang kamatayan o dumating ang second coming ni Jesus Christ, kahit anong katok natin, ang isasagot sa iyo ng Diyos, kapag walang Kristo sa iyong buhay, hindi kita kilala. Pahayag 3:20-21, ang sabi ni Jesus Christ, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo sa katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama na nasa kanyang trono. Mga kapatid, sa mga taong wala pang tunay na relasyon kay Kristo, kung makikita natin yung parable, kumakatok yung 5 hangal, Panginoon, papasukin mo ko. Pero habang nabubuhay tayo, ang unang kumakatok sa ating puso si Kristo. Sabi niya, tingnan ninyo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Ibig sabihin, kumakatok sila ngayon. At ang sino mang magpapapasok sa Kanya, ay bibigyan niya ng karapatan na maging kasalo niya. At bibigyan na ng karapatang maupo sa Kanyang tabi. Katulad ng katagumpayang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya katabi siya ngayon ng Diyos Ama. Kailan pa tayo kakatok? Kailan pa tayo lalapit sa Panginoon? Hintayin pa ba natin ang Kanyang pagbabalik? Hihintayin pa ba natin na abutan tayo ng kamatayan, saka tayo kakatok, o ngayon na ang Diyos mismo ang kumakatok sa ating mga puso? Sabi ko nga,
ang pagpili ng iyong kaligtasan. It is a personal choice. Hindi pwedeng ipilit. Hindi pwedeng ipalunok ng puwersahan. Kundi ito'y kusang ginagawa. Kusang isinusuko ang buhay. Kusang itinatanggap si Kristo as your Lord and Savior. As a conclusion, the parable of the 10 virgins teaches us about the importance of continuous preparation for Christ's coming. No? Emphasizing that we must keep our faith active and spirit ready at all time. My question is, my brothers and sisters, in Christ, death is just around the corner. And Jesus could return at any moment. Are you prepared to face death or the second coming of Jesus? Yun po ang aking katanungan. Jesus is giving His disciple and all of us a firm warning. There will be no second chance. Once Jesus comes or death comes, those who are unprepared will be shown no mercy. As what Jesus said in our text in verse 12, sino kayo? Hindi ko kayo nakikilala. The absolute necessity for us to be able to do this by accepting Jesus Christ as our Lord and Savior, and only way for us to enter His kingdom is through Jesus Christ alone. And spending more time in the Word of God, which build our faith and hope and provide us comfort and peace to make our light shine by the power of the Holy Spirit. To God be the glory. Let us clap offering to the Lord. Hallelujah. Father God, maraming salamat, Panginoon. Habang kami po ay may hininga, naunawaan po namin, O Diyos, na nais niyo po na bawat isa sa amin ay paghandaan ang araw ng aming kamatayan, paghandaan ang inyong pagbabalik, na huwag kaming maandap-andap, Panginoon, kundi, Panginoon, mapatili kaming gising, Panginoon, sa aming spiritual na buhay. Yes, Lord, hindi niyo po inaalis sa amin na minsan nangihina kami, minsan dumadaan kami sa mga pagsubok. Subalit kayo rin po ang nagsabi, Panginoon, na ang kalakasan at ang kapangyarihang nagmumula sa inyo ang siyang nagbibigay sa amin ng lakas upang makayanan namin ang mga pagsubok na yon at hindi kami matinag sa aming paglilingkod. Habang kami naghihintay, Panginoon, ay nananatili ang liwanag sa aming buhay. Because you are the light, Father God, of our lives, Father God, O Lord. Without you, O Jesus, we are nothing. Lahat ng aming gagawin, Panginoon, na hiwalay sa inyo ay wala pong kabuluhan. Father God, O Lord, give us, Father God, the power of the Holy Spirit na lagi pong maging handa sa aming buhay. Habang kami nabubuhay, Panginoon, use our life, Father God, O Lord, to serve you, Father God, O Lord. Cleanse us, Father God, O Lord, sa lahat po ng aming karumihan and make us, Father God, holy, Father God, O Lord, because you are holy, Father God, in the name of Jesus, Father God, O Lord. Maraming salamat, Father God. We surrender to you our lives, Father God. Use it for your glory, Father God, O Lord. Hallelujah, maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin, pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus Kristo, kaysa ng Santong Espiritu. Amen. To God be the glory. Hallelujah.